Grabe, isang nakakagulat na eksena ang bumungad sa Subic Bay. Libo-libong sasakyang militar at kagamitan ng Amerika ang sabay-sabay na dumating sa Pilipinas. Ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagpapadala ng Amerika ng ganitong kalaking puwersa? May dapat ba tayong ipag-alala? O ito ba'y senyales na pinatatatag lang ang ugnayan ng dalawang bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lang bumungad sa Subic Bay ang libo-libong kagamitang militar ng Amerika, isang tanawing hindi na bago, pero ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang dating base militar ng US noong Cold War ay muling naging sentro ng pansin matapos magbagsakan ng mga armored vehicles, supply trucks at iba pang kagamitan ng militar. Pero ang tanong, bakit ngayon? Ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon? Ang Subic Bay, na nasa kanlurang bahagi ng Luzon, ay matagal ng simbolo ng pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa usaping militar. Pero ngayon, tila nagiging mas aktibo ito kasabay ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, lalo na sa pagitan ng US at China. Ang pagdating ng mga kagamitan ng US ay tila isang malakas na pahayag na ang rehiyong ito ay hindi na basta tago sa mata ng mundo dahil ito na ngayon ang pinakagitna ng laban ng kapangyarihan. Kasabay ng taunang balikatan exercises, kung saan nagsasanay ang sundalong Pilipino at Amerikano ng magkasama, ay ang hindi pangkaraniwang dami ng kagamitan ngayong taon. Mas malawak, mas organisado, at mas malinaw ang mensahe na handa ang US at ang Pilipinas sa anumang posibilidad. Sa unang tingin, ang layunin ng pagsasanay ay upang mapabuti ang pagtutulungan sa logistics at disaster response. Pero kung susuriin, malayo ang inaabot ng intensyon nito na isang hakbang para sa posibleng containment o pagpigil sa lumalawak na impluwensya ng China. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na lalong umiinit ang tensyon sa South China Sea. Ilang ulit nang iniulat ang panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda. May mga insidenteng gumamit pa ng water cannon ang mga barko ng China para paalisin ang mga Pilipino sa sariling karagatan. Sa harap ng mga ganitong insidente, hindi lang Pilipinas ang nababahala kundi pati na rin Amerika. Maaari nating itanong kung ito ba'y simpleng pagsasanay lang o paghahanda sa mas malalang posibilidad? Ayon sa ilang eksperto, ang dami ng dumating na kagamitan ay tila hindi lamang para sa training kundi isang aktwal na preparasyon. Mula sa mobile artillery systems hanggang sa supply lines para sa agarang deployment, may halatang hakbang na ginagawa upang tiyakin ang mabilis na tugon sakaling kailanganin. Ang Pilipinas ay matagal ng kaalyado ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at sa harap ng lumalawak na presensya ng China sa pinagtatalunang karagatan, muling umangat ang importansya ng ating bansa sa estratehikong plano ng US para sa Indo-Pacific. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit ngayon muling pinupuno ng US ang Subic Bay ng kanilang kagamitan. Di na lang basta drill ang nangyayari ngayon sa Subic Bay. Daan-daang makabagong kagamitan ng US military ang dumating sa Pilipinas at malinaw ang mensahe nito. Isa itong babala. Babala na handang-handa ang Estados Unidos na gamitin ang lakas nito hindi lang mula sa mga base sa Japan o Guam, kundi mula mismo sa loob ng rehiyong may tensyon kasama na ang Taiwan Strait. Habang nagaganap ang tinatawag na BALFEX, isang mahalagang bahagi ng mas malawak na military strategy ng US, sabay-sabay ding umaaksyon ang mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Japan, Australia at kahit ang India. Isa lang ang mensaheng gustong ipaabot sa Beijing na anumang uri ng agresyon ay hindi palalagpasin at may kasamang sagot mula sa magkakamping bansa. Ang Pilipinas, na dati ay may pag-aalinlangan sa pagbabalik ng dayuhang tropa sa bansa, ngayon ay tila nasa gitna na rin ng estratehikong paggalaw. Sa dami ng mga dumating na sasakyang pangdigma, kagamitan at sundalo, makikita ang tunay na pagkakaisa at lakas na gusto nilang ipakita. Ayon sa ilang eksperto, ang paglapag ng mga US military vehicles sa Subic ay hindi lang simpleng ehersisyo. Isa itong pahayag. Maaaring ito na rin ang simula ng panibagong yugto sa depensa ng mga bansa sa Pacific. Opisyal na ring sinimulan ng US at Pilipinas ang pinakamalaking bersyon ng kanilang taunang ehersisyo, ang Balikatan 25. 3 linggo itong magtatagal, kung saan libo-libong sundalo mula sa parehong bansa
ang magsasagawa ng sabayang pagsasanay. Base sa ulat ng Philippine News Agency, gagamitin din ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakataong ito upang ipakita ang ilan sa kanilang pinaka-advanced na kakayahan sa depensa. Ilan dito ang guided missile frigate, mga fighter jets, aircraft na ginagamit sa close combat support, at maging ang mga Black Hawk helicopter. Sa kauna-unahang pagkakataon, lalampas din ang naval drills ng Balikatan sa 12 nautical miles na teritorial na dagat ng Pilipinas. Pupunta na rin ito sa tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ, isang malawak na bahagi ng karagatan na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin. Kahit hindi pa inilalabas ang eksaktong ruta, malinaw na layunin nitong ipakita ang karapatan ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang karagatan. Habang ang mga sundalo ay naghahanda para sa pinakamalaking joint military exercise, may mahalagang papel na ginagampanan ang Blount Island Command na base sa Jacksonville, Florida. Dumating sila sa Pilipinas noong kalagitnaan ng Marso at sila ang responsable sa pagdadala ng lahat ng kailangang kagamitan para siguraduhing handa sa aksyon ang bawat tropa sa panahon ng pangangailangan. Habang papalapit na ang opisyal na pagsisimula ng Balikatan 25, mas lumilinaw ang kahalagahan ng bawat aspeto ng operasyon. Kung ang mga tropa at kagamitan ang katawan ng ehersisyo, ang Blount Island Command naman ang pinakasentro. Sila ang nagtitiyak na bawat piraso ng kagamitan ay naroroon, handa at gumagana mula sa lupa hanggang sa dagat. Ang kanilang papel ay hindi basta suportang logistic, kundi isang malinaw na patunay ng matatag na pangako ng Estados Unidos sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific, kabilang ang Pilipinas. Ngayong taon, mas pinalawak pa ang saklaw ng Balikatan. 16 na bansa na ang kalahok, kabilang ang Australia, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang Japan. Bago pa man magsimula ang mga aktwal na drills sa Abril 21, dumating na sa Pilipinas ang isang technical assistance at advisory team na binubuo ng 13 miyembro mula Florida. Layunin nilang ayusin ang distribusyon ng mahigit 600 piraso ng makabagong warfighting equipment at supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lahat ng ito ay pinamamahalaan at pinapagana ng Blount Island Command. Ang Blount Island ay kilala sa kanilang global supply network na umaabot hindi lamang sa lupa kundi maging sa karagatan. Binubuo ito ng mga military personnel, government civilians, at contractors na nagtutulungan upang mapanatili ang kahandaan ng kagamitan. Sila ang humahawak ng lahat mula sa inventory management, maintenance, inspection, corrosion control hanggang sa data entry ng embarkation. Ang kanilang presensya ay susi sa mataas na operational readiness ng US Marine Corps. Hindi lamang sa likod ng eksena gumagalaw ang Blount Island. Noong Abril 7, nakipagpulong si Colonel Luke Watson, commanding officer ng Blount Island, sa 3rd Marine Littoral Regiment ng 3rd Marine Division sa isang joint theater distribution hub sa kanluran ng Maynila. Dito niya ipinakita kung paanong kayang maghatid at magpanatili ng puwersa ang US kahit mula sa dagat. Ilang araw bago nito, sumakay rin siya sa USNS Sisler sa Dingalan Bay sa hilagang silangan ng Maynila kung saan isinagawa ang isang joint logistics over-the-shore operation. Sa operasyon na ito, mahigit 160 pangunahing kagamitan mula sa Blount Island ang ibinaba mula sa barko. Isa sa mga tampok sa operasyong ito ay ang paggamit ng RFID reader para sa asset tracking. Ayon kay Major James Fisica, officer in charge, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang teknolohiyang ito sa ganitong klaseng misyon. Sa pamamagitan ng RFID tags at sensors, nasubaybayan nila ang bawat kagamitan mula sa sandaling bumaba ito sa barko. Ang sistemang ito ay galing sa Marine Corps Platform Integration Center ng Blount Island at ngayon ay kabilang sa mga finalist sa 19th Annual RFID Journal Awards. Hindi na lamang ito usapin ng lakas at armas. Ang Balikatan 25 ay nagpapakita ng ebolusyon ng modernong digmaan, isang digmaang pinapagana ng teknolohiya, koordinasyon at matatag na samahan. Sa likod ng bawat tangke, eroplano o barko, may mga eksperto tulad ng nasa Blount Island na nagtitiyak na lahat ay handang-handa. Sa panahon ng tensyon sa Indo-Pacific, mahalagang tandaan na ang tagumpay sa larangan ay hindi lamang dahil sa armas, kundi sa husay ng bawat taong gumagalaw sa likod ng tagpo.
Malinaw na seryoso ang Amerika sa pagpapakita ng suporta sa Indo-Pacific, lalo na sa Pilipinas. Sa dami ng kagamitang dumating at sa laki ng sakop ng ehersisyo, hindi na lang ito simpleng training, kundi isang babala sa sinumang magtatangkang manggulo. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, mas nagiging sentro ang Pilipinas sa mga kilos militar ng mga kaalyado. Ikaw, naniniwala ka bang para ito sa kapayapaan? O may mas malalim pa itong dahilan? Comment mo ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.